Isang mapagpalang araw ang sumaating lahat, mga kababayan. Narito na naman po tayo upang talakayin ang isa na namang yugto sa ating pag-aaral ng physics. Ang videong ito ay tatalakay sa resistors. Ang ating pong aklat sandigan ay pinamagatang Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics na iniakda nina Survey and Jewett. Ang bidyong ito ay ginawa ni Sir R. upang maging kasangkapan sa pagtuturo ng physics at maging kasangkapan din ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral o pagbabalik-aral sa physics. Ang resistance ay isang electrical quantity na sumusukat kung paano binabawasan ng aparato o material ang kasalukuyang daloy ng kuryente sa pamamagitan nito. Ang resistance ay sinusukat sa unit na ohms. Kung ihahalin tulad natin ang resistance sa daloy ng tubig sa mga tubo, ang resistance ay mas malaki kapag ang tubo ay mas payat. Kaya't ang daloy ng tubig ay nababawasan. Ang resistor ay isang passive two-terminal electrical component na nagbibigay ng electrical resistance bilang isang elemento ng sirkito. Sa mga electronic circuit, ginagamit ang mga resistor upang mabawasan ang daloy ng kuryente. Ayusin ang mga antas ng signal, upang hatiin ang mga voltahe at wakasan ang mga linya ng paghahatid or in English, terminate transmission lines. Bukod pa sa iba pang mga paggamit. Ang mga high-power resistors ay maaaring makapagbawas ng maraming watts ng kuryente bilang init or heat. Ang mga ito ay maaaring magamit bilang bahagi ng mga kontrol sa motor, sa mga sistema ng pamamahagi ng kuryente, o bilang mga pagsubok sa load ng mga generator. Test load sa generator. Ang mga fixed resistors ay may mga resistance na bahagyang nagbabago sa temperatura, oras o voltahe sa pagpapatakbo. Maaaring gamitin ang mga variable na resistors upang ayusin ang mga elemento ng circuits tulad ng isang control sa lakas ng tunog sa mga radyo o isang lampara na napapalakas o napapahina ang liwanag o bilang mga aparato sa pagsensing para sa init, ilaw, kahalumigmigan or humidity, puwersa o aktibidad na kemikal. Ang mga resistors ay karaniwang bahagi ng electronic circuits na sumasang-ayon sa mga pangdaigdigang standards ng paggagawa ng mga electronic components. Narito sa larawan ang halimbawa ng isang uri ng resistor. Dahil sa liit ng mga resistors, ang value nito ay mababasa natin sa pamamagitan ng mga kulay. Ang color coding na sinusunod ng mga resistors ay ang mga sumusunod: black 0, brown 1, red 2, orange 3, yellow 4, green 5, blue 6, violet 7, gray 8, and white 9. Sa mga multiplier naman at sa tolerance, gold is 0.1 at ang silver ay 0.01. Mayroon tayong iba't ibang uri ng resistor depende sa band nito. Meron tayong 3-band resistor gaya nito, 4-band resistor gaya nito, 5-band resistor gaya nito, at 6-band resistor gaya ng ipinakikita rito sa bandang huli. Ang bawat isa ay may kaakibat at kaukulang pagbasa. Isa-isa natin
Tatalakayin ito upang tayo maging pamilyar sa pagbasa ng mga resistors. Unahin natin yung 3-band. Kung mapapansin natin, meron tayong brown sa unang linya. Yun po yung first digit. Ang brown ay 1. Therefore, meron na tayong 1. Ang pangalawang linya po natin ay kulay black. Ang black ay 0. Meron na tayong 1 at 0. So, meron na tayong 10. Tatandaan lang po natin, kapag 3-band lang po or 3 lang band, yung hawak nating resistor, yung pangatlong kulay ay multiplier na po yon. So, ang multiplier po natin ay kulay orange. Ano ba yung orange? 1K. So, anong meron tayo? Kumuha tayo ng ballpen. Meron na tayong 10 pagkatapos multiplied by 1K. O yan. So, 10 multiplied by 1K. So, 10K. No. Pwede nating sabihin 10K ohms. Ngayon, wala na siyang sumunod na kulay, kung kaya't ang mangyayari sa tolerance po natin kapag walang sumunod na kulay ay plus or minus 20%. Sa makatuwid, maaari nating basahin ang 3-band resistor na ito na 10 kilo ohms plus or minus 20%. So, ang minimum niya ay 8 kilo ohm dahil i-minus yung 20% at ang maximum niya ay 12 kilo ohm dahil idinagdag yung 12%. Yan po ang range ng inilagay natin na component. 8 kilo ohms at 12 kilo ohms. Next slide. Lumako naman po tayo sa 4-band resistor, kagaya ng nandito sa itaas. Meron tayong yellow, violet, red, at silver. Ang pagkakaiba ng 4-band resistor sa 3-band resistor ay may pang-apat na siya na band. Ngunit sa pagbasa ay ganun pa rin. Yung una ay ang first digit, ang pangalawa ay ang second digit, at ang pangatlo ay multiplier. Okay, tatandaan natin ha. Review muna. Sa 3-band, ang pangatlo multiplier na. At kapag wala yung pang-apat, ang kanyang tolerance plus or minus 20%. Naalala niyo pa ba? Kakatapos lang po ng slide. Sa pang-apat, ganun din ang pagbasa. Yung pangatlo ay multiplier na rin siya pupunta. Pero, yung pang-apat, doon na po papasok yung tolerance. Okay? So, yung pang-apat po sa 4-band ay tolerance. Atin pong suriin itong resistor na ito. Yellow, ito, nilagay ko dito, yellow, tapos violet. Ano ba yung yellow? Yung yellow ay 4. Tapos yung violet ay 7. Okay. Yellow tsaka violet. Tapos yung red, ano ba yung red natin? So, yung red ay times 100. 47 times 100. So, pwede nating sabihin 47 times 100. Tapos ano naman to? Silver. Ang silver ay 10%. 10% ang silver. So, umuot po tayo ng ballpen. Meron tayong 47 times 100. Okay? Tapos, meron tayong 100 ohms yan, Ang mangyayari sa kanya, plus or minus 10%. O yan. Plus or minus 10%. So, yung 47 times 100 ay 4,700 ohms,
meron tayong 4,700 ohms. Pero pwede ba natin sabihin yan 4.7K na lang ito? So meron tayong 4.7 kilo ohms plus or minus 10%. So yan po yung nilabasan ng ating kwentada. So kung susumahin natin, ang minimum values niya is 4.23 kilo ohm, minimum yon dahil ibinawas na yung 10%. At pag idinagdag natin yung 10%, 5.17 kilo ohm. So, yan po ang pagkakabasa natin doon sa ibinigay na halimbawa, yellow, violet, red, and silver is 4.7 kilo ohm plus or minus 10%. Dumako naman po tayo sa 5-band resistor gaya ng nasa pangalawang larawan. Ang pagkakaiba po ng pagbasa sa 5-band resistor ay yung pangatlong guhit niya o yung pangatlong kulay ay third digit. May pangatlong digit na po yung value. Yung pang-apat nito ay siya ang multiplier at yung pang-lima siya ang tolerance. Atin pong subukan kung paano natin babasahin ang 5-band resistor. Sa unang pong kulay meron tayong asul kagaya nito. Yung asul ay number 6. Sa pangalawang kulay, meron tayong gray. Yung gray ay number 8, kung kaya't meron na tayong 68 sa dalawang kulay pa lamang. Ang pangatlong kulay ay meron tayong black. Idadagdag pa rin po natin ito dahil 5-band resistor na po ang ating hawak-hawak, 3 digits na po ang kailangan natin. So, 680, meron po tayong 680 na nababasa na sa tatlong band pa lamang. Ang pang-apat na band ay ang multiplier. So anong ating multiplier? Red. Ano yung red? Times 100. Kung ating natatandaan, meron na tayong 680 rito times 100. Therefore, meron tayong tinatawag na 68,000 ohms. So, pwede natin siyang sabihin 68 kilo ohms. At ang kanyang tolerance ay gold, which is 5%. So, sa kabuuan, maaari nating basahin ang 5-band resistor na blue, gray, black, red, gold na 68 kilo ohms plus or minus 5%. Ang minimum value po niya ay 64.6 kilo ohms at 71.4 kilo ohms. Yan po ang pagbasa natin sa 5-band resistor. Dumako naman po tayo ngayon sa 6-band resistor. Ang 6-band resistor, kagaya ng nasa larawan na ito, ay binabasang kaparehong-kapareho ng 5-band resistor. Ang kanya lamang pong pagkakaiba ay meron siyang pang-anim na kulay or band, which is the temperature coefficient. Ating pong tunghayan kung paanong binabasa ang 6-band resistor. Halimbawa, meron tayong green, kagaya nito, nilagay ko po dito, green, blue, black, kagaya nito. Pagkatapos ng black, mayroon tayong orange, violet, at red. Atin siyang babasahin isa-isa. Meron tayong green, which is 5, yung blue, which is 6, at yung black, meron tayong 0, 560, 560. Pagkatapos, ang multiplier natin this time ay orange. Therefore, 560,000 kasi 1K yun 560,000 ohms sa 4 na band na nababasa natin. Ang kanyang tolerance ay 0.1%. Ayun, 0.1%.
At ang kanyang temperature coefficient ay red. Ano yung red? So, ito yung ating red, 50 ppm. Ano naman po sir yung ppm? Parts per million sa temperature coefficient, ano? Therefore, maaari nating basahin ang resistor na green, blue, black, orange, violet, red na 560 kilo ohm plus or minus 0.1%. Ang minimum value niya ay 559.4 kilo ohm at ang maximum niya ay 560.56 kilo ohm. So yan po ang pagbasa natin sa 6-band resistor. Sa mga ibang uri naman ng resistor, meron naman tayong tinatawag na letter coding of resistor. Tolerance letter coding for resistors. B is equal to 0.1%, C is equal to 0.25%, D is equal to 0.5%, F is 1%, G is 2%, J is equal to 5%, K is equal to 10%, M is equal to 20%. Pinapaalala lang po sa atin na ang K at M should not be confused with kilo and mega ohms. Meron po tayong tinatawag na SMD resistor code. Ano yung SMD? May naglalabasan po kasi tayo na SMD, ano? SM, surface mounted device, ano? Surface mount device, yung ibig sabihin yan sa electronics na resistor, ano? Surface mount resistors. Meron po yung mga numbers kapag raw po apat yung digit or 4-digit coded SMD resistor, yun daw pong unang 3 digit nag-i-indicate ng significant value niya. At yung pang-apat na digit, yun daw po yung exponent ng multiplier natin. Paano ibig mong sabihin? Halimbawa, 799. So, 799 times 10 squared. Ito po yan. 7992. Babasahin po yan ng 799 times 10. Ito nga pong huling digit, yun yung exponent, squared. Therefore, kinonvert niya na po ito, no? 79.9 kilo ohms. So, halimbawa, meron tayong 4700. Ayan. 4700, kung yan ang 4-digit code ng SMD resistor, ang basa dyan ay 470 times 10 raised to 0. Any number raised to 0 is equal to 1, therefore 470 ohms siya. Sana malinaw tayo doon, ano? O isa pang halimbawa, 1001. O tama po kayo dyan, 100 times 10 to the 1. Ayan, kasi exponent nga itong huli, no? So, times 10, 100 times 10, 1,000, no? 1,000 ohms. I hope itong mga example na naibigay ko ay familiar na tayo makabasa ng SMD resistor, ano? Yung pang-apat na number, yun ang exponent ng multiplier natin. Dadako naman po tayo sa 3-digit coding. Meron daw po tayong 3-digit coded SMD resistors. Paano natin binabasa ito? Ganon pa rin po, ano? Babasahin natin yung first 2 digits na significant value ng resistor. At yung pangatlong digit will be the exponent of the multiplier natin. Halimbawa, 450. 45 times 10 to the 0. Tama, ganyan yan, ano? So, 10 to the 0 is equal to 1. Ang value niya ay 45 ohms. So, ganun pa rin ang pagbasa. Ito lamang pong dalawa ang babasahin ninyo, tapos ito, exponent ng multiplier natin. Tingnan natin yung pangalawang halimbawa. 221, ano? 221. 22 times 10 to the first power, edi 22 times 10,
220 ohms. So, maliwanag sana tayo doon, ano? Pangatlo, 105. E di 10 times 10 to the fifth. Ayan. 10 to the fifth, nadagdagan pa ng isang 0, magiging 10 to the 6. E di pinamimisan, G mega siya, no? Mega. 1 mega ohm. Million. Okay. If the resistance is less than 10 ohms, then the letter R is used to indicate the position of the decimal point. For example, 3R3, ang ibig sabihin daw po, 3.3 ohms. Ito pong letter R na to, makikita nyo dun sa previous slide na diniscuss natin. Meron daw po tayong mga symbol ng resistor sa circuits. Kailangan maging familiar din tayo nun, ano? Ito yung resistor circuit symbol. Ito daw yung old resistor symbol. Fixed value resistor, ganyan daw po ang symbol niya sa old at saka sa circuit symbol. Variable resistor o yung tinatawag nating na rheostat, ano? So ang rheostat, nung araw, ganito yung ating symbol. Ngayon, ganito, ano? Sa mga circuit. Variable resistor, potentiometer. Ayan. Mamaya, i-discuss po natin kung ano yung pagkakaiba ng rheostat, potentiometer, at saka yung mga variable resistor na yan. Ano? Ito naman po yung kanyang corresponding symbol at yung preset. Ito naman daw po ang symbol. Maging familiar po tayo dyan dahil pagdating natin sa circuits, isang tingin pa lang, alam natin kung variable resistor ba, potentiometer ba. Yan po yung magiging take natin dito sa slide na to. At ang isa pang magiging take natin, ano ba, sir, ang kaibahan ng variable resistor sa fixed resistor? Yung variable resistor means na yung resistor ay pwedeng magbago ng resistance na pwedeng kontrolin ng mga tao. Yung fixed resistor means that it cannot change its value. So, kaya nga fixed at variable, no? Kung napapansin niyo po yung may mga lampshade na mayroong parang volume ng radyo na pag nilakasan mo ay lumiliwanag at pag hininaan mo ay dumidilim. Yan. May mga tinatawag tayo ng variable resistor. Ay na naman yung kaibahan ng rheostat at noong potentiometer. So, parehas lang silang variable resistor. Ang kaibahan lang ng rheostat, ang output niya ay resistance. Ang potentiometer, kaya nga potentiometer, potential, voltage ang kanyang output. Ang rheostat ay nai-adjust. The rheostat can adjust generator characteristic. Yung dim light, tapos yung start or control the speed of motors. Yan yung mga example ng mga gamit ng rheostat. So I hope with this, you have been familiarized with the symbols of resistors in circuits. Meron daw tayong dalawang klase ng connection. Ang isa doon ay ang series connection. What is a series connection? The basic idea of a series connection is that components are connected end-to-end in a line to form a single path through which current can flow. End-to-end in a line, nakalinya sila, no? End-to-end. Para mag-form ng isang single path kung saan dadaloy ang kuryente. Yan po ang tinatawag na series connection. Sa mga symbol, ganito po ang series connection. Parang dire-diretso lang siya na dugtong-dugtong. Okay. Ano naman daw po yung parallel connection? The basic idea of a parallel connection, on the other hand, is that lahat ng components are connected across each other's LED. Across each other's LED. Ito yung halimbawa yung isang LED at ito yung pangalawang LED. Across, lahat ng component nakaparallel. Parang parallel lines, kaya nga tinawag na parallel. In a purely parallel circuit, there are never more than two sets of electrically common points. Ito yung tinatawag natin na common point. These points are electrically common. Ito yon. Saka ito.
no matter how many components are connected. O kahit the 1, 2, 3, 4, kahit dagdagan pa 5, 6, 7, 8, ganun daw po yun. Ano? There are many paths for current flow but only one voltage across all components. Yung voltage daw, iisa, no? Across all components. Series and parallel resistors configurations have very different electrical properties. Pag-aaralan natin yan pagdating natin doon sa circuits. Pagkatapos po kasi natin itong mga resistors, ipinaliwanag ko lang kung ano yung resistor, ano yung itsura niya, paano siya binabasa, paano siya kinukonekta, nandun na tayo sa paano siya kinukonekta, ano yung mga klase, okay, ano yung mga color code, ayan, napag-aralan natin ang resistor. Dadako naman tayo sa tinatawag nating Ohm's Law, o paano na siya i-apply. Pagkatapos natin ng Ohm's Law, pupunta na po tayo sa circuits at doon natin pag-aaralan yung mga configuration na yan. Kung paano kinukwenta ang mga voltahe, ang kuryente at ang resistance kapag siya ay nasa circuit na. O may mga loop na po tayong pag-uusapan doon. Meron na po tayong mga pinag-uusapan na mga laws, ano? Yun po yung tinatawag nating Kirchhoff's. So after this, expect an Ohm's Law video, and after that, we will go to circuits proper. Okay, let us summarize. In a series circuit, all components are connected end-to-end, forming a single path for which current flow. So parang isang diretsong linya lang siya ng ganon, tapos dumadaloy din yung kuryente. In a parallel circuit, lahat ng component ay connected across na nakaparallel, no? Forming exactly two sets of electrically common points. Tapos sa branch daw, sa parallel circuit, yun daw yung path for electric current formed by one of the load components, such as the resistors. We will explore more of these when we go to circuits proper in the very near future after our next topic, which is Ohm's Law. So I would like to give credit to the following links: www.electronicshub.org and www.allaboutcircuits.com. At this point, we have to terminate our discussion, and I hope this has been a very fruitful moment for you na natutunan natin all about resistors. Muli po, ito po ang inyong Sir R Squared na nagsasabing, ingat lagi, kain dami, at tulog aga. Sama-sama po tayo magpapasalamat sa ating Panginoon sa biyaya ng karunungang ipinagkaloob niya sa atin sa bidyong ito. Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na naghahari noon, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. To God be the glory. Thank you very much, and may God bless us all.